A blessed morning sa ating lahat. Maginawang panahon pero ang pag-ibig ni Jesus sobrang init. Naglalagablab sa puso ng bawat isa sa atin through the Holy Ghost na isinelyo po sa atin. No? So umaga pong ito atin pong tatalakayin ang katotohanan. Bakit ang rapture ay para lamang po doon sa mga once saved, always saved, tulad ko at tulad po ninyo? Sapagkat meron po tayong mga rason na mabibigat. Sinabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh to the Father but through me. Amen? At may binanggit din ng Panginoon sa John chapter 10, yung no one can snatch them away from my Father's hand. Ibig sabihin, selyado po tayo. Assured tayo na yung salvation na binigay sa atin hindi kailanman mawawala. At alam naman po natin, ang Panginoon pag nangako, yan po ay tapat. Sapagkat kung sino man ang lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, as John 3:16 is stated, maliligtas po. Umpisahan na po natin, bakit po para lamang po sa mga once saved, always saved ang rapture? Ito po ang kadahilanan. Sapagkat meron po tayong, ito po bibigyan ko muna kayo ng mga points, no? Meron tayong 3 points at bawat points, meron tayong letter A, B, or C. Ganun lang po, no? Sige na, pati tayo malito. Number 1, the sealing and assurance of the body of Christ. Meron po tayong letter A, permanent sealing. Permanente po yung selyo sa atin. Believers are considered sealed by the Holy Spirit the moment they believe, making them secure forever. Proponents argue that if a believer could lose their salvation, the promise of eternal life would not truly be eternal. Tama. Kasi ba naman, kapag ka naniniwala ka na nawawala yung salvation mo, yung promise ng eternal life, hindi na po siya eternal. Kasi naniniwala ka, you could lose your salvation. At ito pang masaklap, ikaw ang makakawala. Tapos pag magre-repent ka, magbabago ka dahil sa gawa mo na yung salvation mo. Amen? Kaya, tama nga po naman, selyado po tayo. Ibig sabihin, hindi na yung sin ang issue doon, kundi kung sino ba yung tinanggap mo. Ang mga Kristiyano po nagkakasala pa rin po, tandaan po natin yan. Pero hindi na po tayo ganado sa kasalanan, hindi na po tayo tumatagal doon sapagkat nire-remind tayo ng Holy Spirit na may bago na tayong nature. O letter B, under doon po ito sa sealing and assurance of the body of Christ. Ito yung letter B, the complete body. The rapture is viewed as Jesus uniting with His entire body, the church. If a true believer were left behind to face the tribulation, it would suggest that part of Christ's body was abandoned. Tama nga naman. Which violates the premise of eternal security. Kapag may naiwan na totoong believer, halimbawa, totoong believer daw naiwan. Hindi po mangyayari yun. Ang totoong mananampalataya yung naglaga kay Kristo lamang ng tiwala. Masasama lagi yan. Kasi pag may naiwan na true believer, hindi na po totoo yung premise ng eternal life. Hindi na po totoo yung premise ng eternal security. Pag ganon. Which is not true. Sapagkat pag sinabi ni Jesus na eternal pong talaga. At mapangahawakan natin ang kanyang salita. Okay, alam naman natin ang limited lang ang time in TikTok, no? So, number 2, meron tayong the purpose of the tribulation. Meron tayong letter A at letter B. O letter A muna tayo. Wrath versus trial. The tribulation is interpreted not as a time for the church or for the believers. Hindi po para sa atin yon. The tribulation is interpreted not as a time for the church to be purified. Purified na po tayo ng manampalataya tayo kay Kristo. Ang nag-purify sa atin, hindi yung gawa natin, kundi yung ginawa ni Kristo sa krus. But ito po, yung tribulation as a period of God's wrath poured out on an unbelieving world. Paano mo sasabihin na maiiwan ng mga believers dito? Believers nga sila eh. Yung mga maiiwan dito, yung mga unbelievers. Pag believer ka, ibig sabihin sinampalatayanan mo na yung ginawa ni Jesus sa cross. Believer ka na. Hindi na maa-undo yung salvation mo. At yan po ay kumpleto. Susunod, letter B, meron tayong rescue mission. Because believers are justified and righteous in Christ, tayo po yon, they are not destined for this wrath.
Therefore, the rapture acts as a rescue mission, removing the sealed believers before this wrath begins. Alam naman natin, may mababasa tayo sa Bible, we are not appointed to wrath, but to obtain salvation through Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ay, tumatalo ng puso ko. Meron po tayong last point, number 3. Meron tayong letters A and B under ng mga ito. Separation of true Christians from nominal ones. Ano ba ang definition ng Christian? Ito, those who put their trust in Christ alone for salvation. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus sapat na, hindi yung gawa mo. Kaya nga po, definition of saved, proponents argue that only those who have truly placed their faith in Jesus and are thus always saved. Always saved. Ibig sabihin, pag pinagkatiwalaan mo na yung ginawa ni Jesus sa cross, lagi ka nang saved. Hindi na maa-undo, hindi na maa-andan yung ginawa niya sa buhay mo. Okay? You're always saved. Are part of the church. Lagi kang parte ng church. Kahit hindi ka umaattend sa isang institutional church, which is much better nga eh. At least dito sa YouTube, mas maganda po ngayon ang samahan natin dito. No? Nararanasan mong kalayaan. Pero maganda rin po yung nagpupulong tayo. Hindi institutional church. Okay? Regardless of their denominational affiliation or words. Yung mga Kristiyanong nagtiwala kay Jesus lamang sa ginawa niya sa krus at nasa institutional church sila, okay po yun. Kapatid natin yun. At yung mga Kristiyanong ayaw sa institutional church, mas okay po yung kapatid natin yun. Kaya mahal po natin sila. We are part of the body of Jesus. Okay? Yan po ang church. Hindi po building ang church. Ngayon, anong tatawag po doon sa mga building na church? The church building, but that is not the church itself. Ang church ay ikaw. Ako. Tayo. Letter B, under the number 3, point natin, separation of true Christians from the nominal. Ito po yung left behind. Ano yung mga left behind? Proponents suggest that Christians who are left behind are those who never truly trusted Christ or were half-hearted and will therefore go through the tribulation to refine their faith. You know what? Magkwekwento ako ng konti. May isang 62 years old na matanda na rin po siya. Matagal na raw siyang Kristiyano. Baka hindi pa ako pinapanganak daw, Kristiyano na siya. Well, alam nyo, sabi niya, natatakot ako. Hindi, sabi, natatakot ako, baka magalit ang Panginoon, masumpa ako. Yun ang tingin niya sa Panginoon. Kasi yung Bible daw niya, iniingatan niya, baka raw magalit ang Panginoon. Sabi ko sa isip ko naman, bakit ganun ba kababaw ang Panginoon para magalit? Kung mo na ilagay mo yung Bible mo kung saan. Susumpain ka na niya dahil doon. Ibig sabihin, hindi nila alam yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At nakakatakot po yun. At saka panay husga po ang bibig niya. Ay, mga ganun sila. Pero sila daw, ganun. Kami. Lagi kami nagpre-pray, lagi ako nagdadasal. I am a prayerful person. Pinagmamalaki niya yung gawa niya. Magugulat siya, maiiwan po siya. Ngayon pa lang sinasabi ko, maiiwan siya hanggang hindi niya babaguhin yung mindset niya. Sapagkat ang mga mararapture po, tulad po ng nandito po, base po dito sa pinag-aaralan natin, ay yung mga nagtiwala lamang kay Jesucristo, 100% ng kanilang pagtitiwala dun sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. No more, no less. Left behind, again, ulitin natin, proponents suggest that Christians who are left behind are those who never truly trusted Christ. Akala nila dahil nandun sila sa isang institution, sa isang samahan, nagtiwala sila kay Kristo raw. Hindi po ganon. Ang pagtitiwala kay Kristo ay sapat na yung ginawa niya sa cross at wala ng iba. Okay? And will therefore go through, sila po, they will go through the tribulation to refine their faith. Okay? So, yan lang po. Ang gusto ko sabihin po sa umagang ito, nasaan po kayo dito sa mga binanggit? Kayo ba yun nandun sa mga Kristiyano nagsasabi at pinagmamalaki ang sariling gawa nyo? O nandun kayo sa mga Kristiyanong sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross para kayo ay maligtas? Comment down below and let me know your opinion and answers. Pero please lang po, huwag mag-uumpisa ng argumento, huwag mag-uumpisa ng away at ng kung anumang pagtatalo. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na by clicking the subscribe button, share this video, share the love in the wonderful love of Jesus. Thank you. God bless.